So, agaw-agimat is a concept and it's a principle. And lahat ng members ng agaw na naging part ng agaw is still my friends. They're still my friends and we still talk except for the drummer. Kumbaga, I shared my talent sa bayan eh. Bakit hindi ko i-share yung talent ko ngayon para sa path na malaman ng mga tao yung totoo. I am Cutie Paduano. I am agaw-agimat. This is me. Welcome to the Pacos Plays podcast. This episode is brought to you by Sendwave and ABBA e-Services. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Pacos Plays, finally, Miss Cutie Paduano. Tagal na, Pax. Tagal na. Isa ka nga dapat sa mga unang guest ko eh. Eh, kasi nakakahiya naman eh. Sabi ko nga sa'yo, nahiya naman ako na tinulungan mo na nga ako eh. Tapos mag-guest ako sa'yo na, you know, Hindi, it's like yun ang marketing me na wala. Kumaga, dami mo nang tinulong. Okay No. na, buhay ko. But then again, lahat tayo may unique story. Okay, and yun ang excited Yeah, unique ako. story for unique people like Unique you. people like us. Yeah. I-set natin yung mga importanteng tanong para at least. Oo nga, sabi mo nga sa akin eh. Ano bang hindi ko pwedeng itanong? Sabi ko wala. Yes. Kasi open book naman yung ano ko eh. Yes. So, pag-usapan Maliban lang dun sa mga chismis. So, magandang to kasi pwede Let's kong set tanongin. the record straight. Yeah. Agaw-agimat. Anong tanong mo sa agaw-agimat? I am agaw-agimat. Okay, so, di ba? Yeah, which is true. Kailan ka magtutour again? Well, hopefully, nagsistart na ako ngayon. Hopefully next year. Pero gusto ko pa rin sa Pilipinas. Ayusin ba yung history? That Yes. Make it straight, make it what is right. So agaw-agimat is a concept and it's a principle. And lahat ng members ng agaw na naging part ng agaw is still my friends. They're still my friends and we still talk except for the drummer. Yeah. Pero lahat yan, sila, kaibigan ko yan. We have planned projects. And yun yung plan namin. Kaso lang, pag sa Amerika ka, you're preoccupied with the life here eh. Busy ako sa work ko, busy ako sa chores. Siyempre, wala naman tayong katulong dito. Tapos yung travel. So, hindi ko pa talaga siya priority. Now that Sam, my daughter is like 20. Wala na sa bahay? Wala na sa bahay. So, I can do. And before kasi, Pax, hindi ko alam na parang alam ko dati, ayaw niya ako magbanda eh. Ngayon ko lang na-realize at nung kinausap ko siya, sabi niya, yes ma'am, you can play again. I did not say that. Sabi ko, I thought you don't want me to play again. Sabi niya, yeah, you can. Ilan taon si Sam nung nagpunta ka ng Amerika? That was 2013, April. Ilang taon si siyang sumuko 2013 ba? Oo, 2013. Okay. Ilang taon si Sam? Siguro mga 12, ganon. 12, yeah. 12 siya. Nung nagpunta ka? Hindi siya. Dito, pero ikaw. 2007, Yes. nag-usap tayo, men. Yes. Tapos 1 month na lang, kailangan ko nang umuwi. So, 2007, ilang taon si Sam nung 2007? So, 2003 siya mga 4 and a half. So, baby pa. Baby pa talaga siya. What made you move to the States? So, personal injustice, and that's injustice. So, I want to... Abuse. Yeah, it's an abuse. Like, hindi lang physical, hindi lang mental, emotional. So, abuse of using me. One of my sisters, hindi ko lang kung still is or was, physically and verbally abused. Yeah. Yung sister ko. And I have no shame saying it on my own podcast because that's my sister. And sinabihan ko na yung lalaki na binigyan ko na ng warning. Diba? Lalaki ka eh. Hindi ko alam kung ba't kailangan mo manakit ng babae. Bakit may mga babaeng hindi makaalis sa sitwasyon ng ganun? So, like me, ha? It's been going ganyan lagi from the start. Pero alam ko na during the time na hindi talaga kami pwede. I don't want this life. Kasi yung dad ko, sinabi niya, you need to be loyal as a wife unless yung guy nag-cheat or sinasaktan ka. So, dun pa lang sinasaktan. Ang ginagawa ko,
yung relationship, sa tingin ng iba, okay talaga. Okay kami. Wala eh. We're like a perfect couple. Pero hindi nila alam behind the scene, alam ng mga kabanda ko na verbally and physically abused. Pero hindi nila nakikita kasi wala namang pasay. Hindi naman ako sinasaktan ng suntok pero tinatapunan ako or, it's really kung anong masasamang sinasabi sa akin. And my personality is very strong. Pero quiet ako pag nag-away I want peace, gusto ko lang, yun ang ayaw niya. But the thing is, ang ginagawa ko, lumalayas ako. Pero pag pumunta ako sa ibang lugar, nasusundan ako Tsaka those kind... Pag nasundan ka, may kasamang away na naman yun? No, okay. Manipulated ka. And you feel bad. And then bibigyan ka ng gifts, nag-iiba talaga yung character, naging shift talaga, which is normal. Kahit i-Google mo, ganun sila. Gina-gaslight ka. At saka, ka na, hindi na mauulit, hindi na magaganyan. So kung saan ako lalayas ako, grabe, no? Sinusundan ka. So, 2006, nagkaroon kami ng parang sobrang galit na may isang kaibigan na nagselos sa Cebu, which is really, I think and I know that may gusto talaga siya sa akin. Pero ito siya, may girlfriend siya. Pero that night, ang kasama ko si Jepta. Jepta Wenceslao is from Virus Artists and Piranha na band. Siya yung kasama ko Pero sinundan kami. Tapos yun na yun, nag-away, ganyan. Ako, strong na yung ko. Sabi ko, conviction mo na. May ka na, kumbaga may hangganan ka na. Tama na to. Pag sinaktan pa ako nito ulit, yun nga, true to what I'm thinking, sinaktan ako ulit, sabi ko, tama na. May asam kami. And before that, ganun na talaga kagrabe din yung namin. So, wala pa si Sam. Oo, yeah. Pero hindi ko sinasabing, ba't ka pa nag-baby, pero... Yeah, I know. For us, like relationship namin, I was hoping na maging okay kami. Pero hindi Naging worse pa nga kasi nag-selos din siya doon sa attention ko kay Sam But, yung nangyari yon, alam ko na talaga na hindi siya hindi ito tama na to. So during the time 2007 nag-isip ako kasi nag-show band din ako dati. So nag-isip ako mag-apply sa Singapore, nag-apply sa Hong Kong, tapos yung sa Thailand kasi galing akong Thailand before 1990s. And nag-apply ako sa visa, US visa. Kasi sabi ng tito ko, you can come here and then you can... tapos during the time kasi may negosyo kami and tinanggal niya ako sa negosyo. So, pero lahat ng loan sa akin What? So, naging complicated ba? Sobrang dami ng problema ko. Tapos may relasyon pa namin. Tapos wala akong hold dun sa finances namin. So, it means na lahat ng loan ako magbabayad. Yeah. So sana I told myself I need to step up and I don't have to expect na babayaran yung loan ko. Sino nakakaalam na nangyayari to? Ikaw ngayon. What the heck? At saka yung mga, pamangkin ko and best friend ko, at saka yung sa agaw na si Teta. Si Chris Kiocho. Yung si Teta, nakasama ko sa banda. Kasi sila naging guardian ni Sam na pumirma talaga ako. Nilawyer ko to lahat. As in talaga, kumbaga yung plan ko talaga to leave. Pero siya kala nag-offer na I'm gonna stay with Sam and I'm gonna stay may nakuha ako na kondo. Dapat ang nandun lang yung katulong at saka yung pamangkin ko. But dahil nga your ama din siya ni Sam So hindi naman kami magkasama So sabi ko, when the finances will be fixed, that's when we talk about a relationship. Pero ako talaga, ayaw ko ng ganun na strong, kumbaga kilala ako na strong person, tapos yun pala, sinasaktan ako. And for me, tawag blessing yun. For me na yun ang nangyari. So nakakuha ka ng US visa? Yung US visa, lang yun, swerte lang talaga yun. Kasi during the time, may negosyo pa kami. Ang hirap kaya ng tourist visa. So nung sinabi mo na aalis ka, hindi ka na niya pinigilan. Hey there! If you've ever thought of sending money to your loved one in the Philippines but figured out it was so complicated, let me introduce you
to Sendwave. I've been using Sendwave for over a year now, and let me tell you that sending money to the Philippines has never been easier. If you or people you know live in the United States, Canada, some parts of Europe like the UK, France, Italy, Germany, Spain, Belgium, and even Ireland, you're in luck because you can send money fee-free to your loved ones in the Philippines. The process is super fast and easy. Of course, you'll need your smartphone and you'll need to download the Sendwave app to your smartphone. Setting up and registering for the first time is also a breeze. It's very, very self-explanatory. I'll post a link in the description on the step-by-step method of setting up your account. But then again, once you're all set, you can send money to your loved ones in the Philippines and they'll receive it within minutes. And mind you, this goes to the recipient's GCash, bank account, or cash collect in the Philippines. And because you're from the Pacos Place community, and if this is your first time sending money to the Philippines, when you register, don't forget to put promo code PACO24. Again, that's PACO24. So that when you send to your loved one or your friends in the Philippines for the first time, you get a $20 credit toward your first transfer. So what are you waiting for? Click on the Sendwave link in the description for more info and start sending love to your loved ones in the Philippines. For here, for there, for home. Sendwave. Now back to the program. Hindi ka na niya pinigilan. Hindi niya ako mapipigilan kasi lumayas na ako before. Kumuha nga ako ng condo under my name eh. So nasa kanya si Sam, nasa States ka na. Ano yung trauma na ibinigay ng abuse sa'yo? Well, it's not about trauma eh. It's about strength. Yun ang nang ano sa akin. Which is good ha? Yeah, At least nagkaroon ka ng... Pero ang masama lang, na-depress ako dahil yung anak ko, kumbaga yung kailangan kong i-balance. Sabi ko sa sarili ko, I need to fight this depression. 5 years kayo maghiwalay. Hindi, going back and forth ako sa Okay, Pilipinas eh. Kaya maggumastos din ako para makita yung yung ibang nanay, they will just stay here and they work hard and send. Pero ako kasi, nung nakuha ko na yung papers ko, nung nag-usap tayo, at tinulungan mo ako sa papers ko, umuwi ka agad right Sarap after. Umuwi ako. Shout out kay Edie. Yeah, I know. Shout out sa'yo. Kung hindi kita, I don't know you. I know Jonathan, pero kasi hindi naman ako yung tipong but the thing is, di ba, nung nag-usap tayo, it's tawag dito, nagkagaangan lang noob oo, tayo. Sabi ko, kapalan ko na tong mukha ko. Kasi, syempre, di ba, tapos, parang nagalit pa nga kayo sa akin dahil bakit hindi mo sinabi na wala kang money, wala kang trabaho, ito, trabaho. So, binigyan mo na ako ng trabaho, may pambayad sa lawyer ko, binigyan mo pa ako ng papeles. So, for me, it's really like, blessing ba? It's like angel na dumapo sa ko. I don't ask for it. I don't even, hindi ko naisip sa sarili ko na magstay ako dito sa USA. Hindi talaga. Pero di ba sometimes, right, when we look back in hindsight, pine-prepare tayo ni God as individuals para maging instrument tayo sa ibang tao. Sa ibang tao. Yeah, parang sa ibang tao. Diba? So ngayon, nung nasettle ka na rito, nung nadala mo na si Sam, panibagong chapter yon because nagdala ka ng teenager eh. Well, for me, nung nandun si Sam, yun ang pinakamasamang struggle sa akin kung paano kukunin si Sam. Kasi nga, yung laging sinasabi na, ayaw na ni Sam. 8 months kami hindi nag-usap eh. So, kasi ayaw daw ni Sam makipag-usap sa akin eh. So, I beg, pinamasayan ko yung parents niya para from Cebu to Manila para lang mag-mediate. Wala akong So, ko si Sam na mag-stay lang sa akin ba? One night lang makausap ko. Hindi ba nga kami nag-uusap? Sabi niya, Mom, I don't wanna go back there. Wala akong sinabi. What? Yes, I don't wanna go back there. So, nag-iba yung ko, Pax. Nag-plan ko kasi I just wanna stay there for a month eh. Tapos nag-iba, 3 months ako doon. So pati si Sam na rin. Yeah, hindi ko alam talaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin hindi ko tinatanong, masakit sa kanya yung trauma. Yeah, Siya yung may trauma. Ako yun wala. Kasi nahanda ko yung sarili ko eh. Nahanda ko yung sarili ko na I will have a new life. Ano sinasabi ng mami at daddy mo dito nung mga panahon na to? Very independent kasi ako eh. Yung dad ko kasi namatay na nung 2003 eh. So yung mom ko namatay 2020.
Okay. COVID. I'm sorry. I'm so sorry. No, it's okay kasi we're brought up tibak eh. So strong ba? Strong kami. Kung ano yung nasa harapan namin, doon kami Pero ang galing, no? mag-adjust. Buti lang nabigyan ka ng parameters ng daddy mo before siya pumanaw. Yan, just shout out sa asawa ko ngayon. Ano yun officer yon. Yeah. Pero never. Ako pa yung nanununtok. Kumbaga, biro ba? Sabi ko nga sa asawa mo, yung asawa mo, kailangan umupo din dyan. Tahimik yan. Yan ang masarap interviewin. Tahimik yun talaga. He will neither confirm nor deny. Correct. And then, yung poker face, yung wala kang makikitang smile or, hindi mo alam. Hindi. Anyway, so nang nandito na si Sam, which is yun ang pinaka-grabe na struggle ko kung paano ko siya kukunin. Ang sabi pa nga sa akin, that's very impossible, don't expect too much. Kahit sila, nagsasabing pamangkin ko, yung kaibigan ko dito sa Amerika, that they are saying, you don't, parang mahirap kasi matagal kayong naghiwalay. So nag-hire ako ng lawyer, gumastos ako and all. So, after that, after 6 months, bumalik na naman ako para sa papers ni Sam. So while I'm there, pinapasa ko yung papeles ni Sam. So mas magastos yun kasi from the Philippines ko ginagawa eh. Tapos babalik na naman ako. Tapos yung trabaho ko, they hold on to me na ganun, kakabalik mo lang, aalis ka na diba? At least because why? Because sinabi mo sa work mo yung sitwasyon mo. That's a good thing about America. Kasi, and then, hindi kasi tayo tamad eh. They know that this person is not tamad, has a lot of potential, and very loyal to the company. So that they will let you do yung what you need to do. Kasi, maapektuhan ka rin eh. Hindi ako nag-resign eh. Pinabalik din nila ako right away and I'm paid. Galing! Diba? I'm paid. Kaya nga, so, nung nandito na si Sam, nakuha ko na finally. Tsaka ang mahirap yun, wala ako dun during the interview. Ang nag-interview yung guardian eh. Oh, no. Yung sa guard, pero nakuha yung alam mo, yung universe guided us to a situation na path sa tama. So nakuha ko si Sam dito. So, pero ikaw, no, as a mom, nung time as a single mom, having all the battle scars na dinala mo, yung sinasabi nga yung independence, paano pagtulog na si Sam, pag ikaw na lang mag-isa, where do you draw strength? Nung wala si Sam sa akin, kasi minsan lang naman ako nagdadasal eh. Nagdasal ako ng sobrang-sobra na umiiyak talaga ako na, alam mo yun, parang hindi ko ma-imagine that I did that. And right after a week, the universe answered me and then I have the papers for Sam. True yan. Galing, hindi yan, totoo talaga yan. So nang nandito na si Sam, alam mo yung fulfillment na you don't need, kahit wala kaming money, kasi lahat ng money ko na na-invest ko na sa kanya eh. Mahirap kaya, gastos kaya, papamasahe, lawyer, and all. And shout out kay Mr. Kit Belmonte kasi siya yung tumulong sa akin eh. Yes. Sa akin, siya yung naging lawyer ko, yung team niya naging lawyer ko eh. And they helped me a lot. Sabi pa nga nila sa akin, huwag na nating idaan sa kasi mas matagal daw eh. Yeah. Sabi ko wag, kausapin na lang daw nila si Renmin. Sabi ko mas mahirap 'yon, wag na. Kasi 'di ba? So kumbaga the judge dismissed the case against him kasi sabi ng judge sa law pala natin sa Pilipinas, family law ito. Oo. Kung hindi kayo kasal, hindi kami kasal eh. Sa mom. At saka during that time, sa akin na si Sammy. So no need na unless siya ang magkakaso sa akin. Which it will, mas matagal yon. So kaya nga nung pagpunta dito ni Sam, which is open na to, secret lang, nobody knows. Galing. Walang nakakaalam, as in quiet, wala talagang nakakaalam na lang nila nandito na si Sam. Wala na sila magagawa. Wala na sila magagawa. They will fight here. Pero doon, wala na si Sam. And for him, as a father of Sam, he should be happy kasi nga, it's a better future. Anong future meron doon si Sam kung he's living in a lie with the wife of yung kumpare niya. So
Mabigat, no? Tapos Mabigat. makikita ng anak niyo yung mga nangyayari. So now, kayong dalawa nandito na kayo. Preteen si Sam nung dumating. Hindi ito live happily ever after, Yeah, guys. it's not. Because nagdala po siya ng magiging monster. Yeah. Ang teenager, abducted by aliens yung mga Yeah. yan eh. All of a sudden, ano nangyari sa'yo? Nag-iba yung... So anong feeling ng kayong dalawa lang, walang father figure, it's just your mom and dad in one person, ikaw yon. You have a daughter who's growing up. By the way, your daughter turned out all right. Yeah, great. Pero She's a good kid. Kwento mo yung Yeah. pinagdaanan mo para sa mga single moms. Shout out. Pero si Sam kasi, very smart. Yan sabi mo nga, very smart. Hindi ko alam na may mga ginagawa siyang katarantaduhan. Nung later on na lang. Nung 17 and a half. Kasi, ganda ng grades. Yeah. Ganda ng grades. Ang daming, may ano siya, may mga projects siya sa Houston. Yung alam mo yun, yung may magta-travel. Dinadala ko yan, dinadrive ko sila, pupunta siya Chicago. Yung alam mo yun, may mga projects Sila meaning siya. mga kaklase. Kaklase niya. Wow. Matalino si Sam. As in, natalinuhan din niya ako. Kasi wala akong nakikitang mali sa ginagawa niya. Kasi nga, maganda yung grades niya eh. One day, may nakita akong gadget. Ano to? Tapos ano pa siya, very Masino. Ay, Organized. hindi siya ganun ka-organize Okay. sa kwarto niya. Wala siyang chores. Yun naman ang ano sa kanya. Wala siyang chores. Yun pagkakamali ko. And by the way, si Sam, nakakalimutan niya yung Mother's Day. Nakakalimutan niya yung birthday ko. But hindi niya nakakalimutan yung Father's Day. Ako yung father niya eh. Sabi niya. Ganun siya ka ano si Sam. Ang problema, mataas yung ano niya, yung grades niya. So, hindi ko alam may magaginagawang katarantaduhan. And, hindi to para sa lahat ng mom, ha? Or sa lahat ng mga kids. Si Sam never nag-talk back sa akin. Never. Hanggang ngayon. No. Walang pabalang. Pero ang haba ng sulat niyan. Mahaba Oh my siya God. magsulat. As in, talagang iniisa-isa May niya. journal. May journal siya sa akin na ito yung ginawa ko, ito yung ganyan. Tapos, magsasorry yan siya akin. Pero, parang hinihingi niya rin na mag-sorry ako sa kanya. Pero sorry ako. But the thing is, mga kids ngayon, sa tingin ko, iba lang kasi yung sitwasyon namin ni Sam na hindi mo pwedeng i-compare eh. Kasi she always hang on to how I fought for her. Okay. So ibig sabihin, aware siya na pinaglaban mo siya at hindi mo siya inabandon. Hindi ko siya inabandon. So tumatak sa kanya yun. Tumatak sa Okay. kanya kasi siya na mismo ang nagsabi na, I don't wanna see mom eh. According to the dad eh. Yeah. Yun ang sinabi niya sa akin. So masakit yun for me, pero nandun pa rin ako. Try ako, nang try. As Pero in, sabi mo nga, the first time na nakita ka, hindi pa kayo nag-uusap. Di ba? I don't wanna go back there anymore. Yeah. Di ba? Yan ang sabi niya. So anyway, nung Ayan. nandito na siya sa Amerika, hindi naman siya nagbago, pero pagdating niya ng 18, kasi 15 pa lang siya, may kotse na siya. May apartment na siya nung 16 siya. Di ba? Okay. Yan. Lahat, like other mother, like, Filipino mothers, they will not let their kids to be independent. No. Ikaw, you ginagawa- took a chance. Oo. Kasi nga ayaw kong maano ba siya sa akin. Kasi iba din kasi kung may stepdad eh. Iba din yung ano. Yeah. Pero hindi, yung stepdad niya, hindi siya dinediretso eh. Kasi pag dito ka sa Amerika, you need to have chores. Yeah. Kahit ano ka lang ng basura. 'Di ba? Pero kasi it's my fault too eh. Na Ginawa mo lahat. Ginawa ko lahat para matapos na ba? Kasi alam mo yung nanay at saka ang tagal ko rin na hindi ko yun na sa anak ko eh. Kasi Kumbaga, sineservisyon, Oo. act of service. Pero in fairness naman para kay Sam, she always say, I miss you, I love you, ganun. Pero may time na hindi kami talaga okay, pero months lang yun. So nag-aaway kayo mag-ina. Ha? Hindi kami nag-aaway. Hindi kayo nakikibuan. Hindi niya ako kinikibo. Ano pakiramdam mo? Pag... Masama pakiramdam ko during that time. But, dito lately, okay na kami. I mean, normal lang sa mag-ina na may tampuhan, pero
in fairness kay Sam, never siyang nag-talk back sa akin. So, nung Hanggang ngayon, okay. So, nung 17 and a half, anong gadget ang nakita mo sa kanya? vape. Nagve-vape pala. So, Ano yung reaction mo? I wanna know, yung parang reaction. ako. Kasi nalusa, baby mo to eh. Parang alam mo yun, parang nag-ano ka, yung natunaw ka, yung hindi mo makapaniwala, I have a monster. Yung hindi ka makapaniwala kasi ako, hindi naman ako dati umiinom, hindi ako nagyoyosi, wala ako. Sandali May anak ako, babae. 4 ang anak kong lalaki, 1 anak kong babae. 8 years old, right? 17 and a half. Kung si Cassidy 17 and a half, hindi ko alam kung saan ako masyashock. Makakita ako ng condom o makakita ako ng vape. Well, vape ang nakita ko, men. So, di ba parang, hindi ko ma-imagine makikipag-sex yung anak ko eh. Alam mo yung pakiramdam na gano'n. Pero ikaw talaga natunaw ka sa vape Oo, at saka kasi, si Sam kasi, lagi niya yung sinasabi, Ma'am, lagi ko kasing sinasabi sa kanya, mantra, yung mga unnecessary na mga bagay, hindi mo dapat ginagawa. Like, pag-inom, gawin mo na lahat. Huwag kang uminom, huwag kang... parang doon yata ako sa... Ako doon na yata ako sa... Sex ng mas maaga. Gawin mo na. Sex, rock and roll. Huwag mong gawin yan. Okay. So, kasi... So, walang boyfriend si Sam sa pagkaalam mo ng time na yun? Hindi. May boyfriend siya. Alam ko, pinakilala niya. Yun naman ang okay kay Sam. Okay. Hindi ko naman siya pinagbawalan na huwag kang mag-boyfriend. Kasi dito sa Amerika... Hindi ko kaya yata yan, sis. Pero... lalaki ka kasi. Pero kasi I trust Sam eh. Okay. Pero yung trust na yun, mali pala. One day, ito tawag ko sa kanya Panggay. Kasi yung pamangkin ko kung nanonood ka, ni-stress mo ko na tinaw sa camera. Okay, ito. So, sabi ko sa kanya, may injections ako sa back ko. Sabi ko sa kanya, Sam, you need to drive me. Mga 16 siya, noon 17. Kasi sa Dallas, pwede ka na mag-drive kasi. At 16? At 16 eh. Pwede na alone or ano. Kailangan mo ako ihatid sa hospital kasi kailangan ko mag-drive pabalik. Sabi ko, may bahay na siya may apartment na siya. You need to pick me up here. You need to sleep over. Tapos hatid tayo. Sabi niya, no, Mama, I'll pick you up in the morning. Sabi ko, ang schedule ko is 6 in the morning. Sabi niya, no, I'll be there at 5:45. Sabi ko, no, during the time, sabi ko, no mantra, you need to sleep here. Sabi niya, Mom, talaga siya. So, ibig sabihin may something. Ang bahay niya, apartment niya is 5 miles away. Sumil kita. Yeah. As Pangga, mantra, if you're watching this, I love you. I love you. Hindi, kumbaga part yan ng pagiging teenager niya. Pinatay ko yung phone ko yung track. Kasi natatrack niya ako eh. Natatrack niya ako kung where I'm at eh. Pumunta ako doon. Pinatay ko. Tinext na yung stepdad. Sabi niya, where's mom? Sabi niya, where's mom? Sabi ng stepdad. Ano sabi ng asawa mo? Walang sinabi. Pag-akyat. Pero sa sense mo talino nga eh. Pag-akyat ko, bumababa na lahat oh. Bumababa lahat ng mga bata. Dahil ginawang party place ang bahay. Tsaka yung mga kasamahan niya, yung mga, alam mo yung kaedad or mas bata pa sa kanya, sabi ko, Sam, this apartment is under my name. Amerika to. Pag may nangyari dyan, lalo na mas bata sa'yo. Pero liability nun, sa'yo. Sa akin, kasi bata silang lahat eh. Yeah. So after nyan, pack up, wala ka ng apartment, ganun ako. Balik ka sa bahay. Nakinig naman. Oo naman. Yun naman ang kay Sam pag sinabi ko. Pero pagpasok ng 18, wala pa. 17 and something. O 18, 18 years old. Kinabukasan. Mom, where's my green card? Kasi green card, kasi hindi ko pa inaayos yung niya. Where's my passport? Where's my SS? Kinuha lahat, man. On her birthday? The first day. Oh my God. Umiyak ako.
hindi ako handa eh. I'm not handa. Umiyak ako bilang nanay. As in talaga, sobrang iyak. Kung gaano kasakit yung... siguro, this is Ang cute mo. Yeah, this yung... Talagang sobrang, iyak na iyak ako kasi hindi ako handa eh. Tahimik lang ako. Tapos, meron silang graduation party. Wala ako dun. Nang Indian ka. O hindi ka invited. Hindi ako invited. Ang sakit nun. Morning, tapos anong sabi niya sa parents? Sabi niya, oh, mom is working. Oh my God. Ganon. Pero I love you, Pangga. Kahit ano pa yung gawin. Si Sam, compared to other kids, it's a good kid. She's very a good kid. Hindi niya ako dinrespect. As in, hanggang ngayon, magkasama kami last week sa Hawaii. Medyo may friction ng konti lang. Pero, that's it. Kumbaga, very, yung relationship namin ngayon, very okay. Ang cute nyo. Okay, so, hindi ka inimbita sa graduation party. Graduation party in the morning, like breakfast. So, in other words, lang ako doon sa graduation yes. niya. So, outsider ka ngayon. No, during the time. But, Tapos, I learned this from, Melody, That Time Will Heal. Melody is Melody Del Mundo from the She's Melodies. Okay. So, Time Will Heal, and I listen, and it works. Quiet lang din ako. One day, she just texted me, Mom, I miss you. I love you, and I apologize for all the... Nakakataba ng puso yun. Oo, nakakataba ng puso. Pero pagkatapos kong gumawa ng kanta against sa kanya. Pero, I explained it to her though, na, syempre, yung sakit, malalaman niya yan pag naging ina na siya. Yeah. Pero I know she will not do the way, hindi magiging ganon siguro dahil iba naman yung sitwasyon eh. Kumbaga, kami kasi naghiwalay eh. Right. Kumbaga, ako eh. Kumbaga, hindi hiwalay eh. Lumayas talaga ako. Umalis ako eh. Doon sa square ng buhay na gusto niya. Pero hindi eh. Pero, ang gusto ko malaman, and very curious lang, kayong dalawa now, di ba, after what you've been through, both of you, paano mo na-shift yung pananaw mo sa anak mo na ito ang baby ko, now I have to look at her like she's her own woman? So ngayon kasi, like me, very independent ako. Ako 16 pa lang ako. Wala na ako sa bahay namin eh. And hindi ako yung nag-drugs or hindi ako yung wala, inom. Hindi ko yung tinapon yung ko. Nag-boyfriend ka lang? Boyfriend ako, late naman. Late, okay. Oo, pero lahat yan, naging ako, aktivista ako, right. Naging musikero ako, naging stage actress ako. Pero hindi ako naging masamang, alam mo yun, yung iba nalulung sa ganyan kasi yung environment. Yes, I know what you mean, yeah. So, kaya I trust Sam. Kasi si Sam, mas matalino. Kumbaga, matalino talaga si Sam compare sa akin. Sobra ka naman. Hindi, totoo yan. Totoo talaga yan. Si Sam talaga matalino. Lang siya, may trauma siya sa pagiging musikero. Ayaw niya na mag-drums. Ayaw niya mag-gitara. Mas magaling pa mag-gitara yun sa akin eh. And she played drums on my drums. Naalala mo? Nung nagpunta siya sa studio ko. Gusto niya talaga during the time. Pero parang na-traumatize siya. Ayaw niya maging musikero. Which is for me, kung ano yung gusto niya, ayun ang irerespeto ko. So I trust her na gawin yung tama. Nag-a-advise lang ako sa kanya. Pero mga bata ngayon, man, hindi mo naman mapipilit eh kung anong gusto nila eh. Na-mention mo kanina, aktivista. 16. What was going through your head growing up? Bakit mo naisipan na magkaroon ng political awareness? Kasi we grew up ng nanay ko sa church during the time kasi during... where is home, by Bacolod. the way? Okay. Bacolod. During the time kasi ang church talaga active talaga sa government during the Marcos regime. So that's how we are brought up. Yung sister ko active din, yung kaisang sister ko, and she died during the time of martial law.
So, yun yung ano sa akin. At saka, mahirap kami. As in talaga mahirap yung sasabihin na lang ng nanay namin na go to bed and tomorrow is another day. May baka pwede tayong kumain. Baka. Yeah. So, kami magkakapatid, naghahanap talaga kami ng pagkain. Kumbaga, pumupunta kami sa mga tita namin. Yun, sa lola niya, kasi pamangkin to sa Milky, humingi kami ng pagkain, bigas, ganun kami. So, yung political awareness namin, grabe kasi ang economic situation namin, nakaangkla talaga yan kung kung ganun kami pinaintindi dahil yung class, hindi siya tama. Kumbaga nandun ka sa triangle, dun ka sa baba. Sa ilalim. Pero aside from that, dahil lahat musician kasi lahat ng kapatid ko eh. Okay. Tatay ko kasi musikero eh. Nanay ko naman nagsusulat. Oh, wow. So, yun ang ginamit ko. Yung pagiging musikero. Sa amin magkakapatid, ako lang yung, sa tingin ko during the time, insecure ako na hindi ako ganun kagaling sa kanila kasi sila nagigitara. Ako hindi masyado. And this was still in Bacolod? In Bacolod. Tapos, somebody invited me to join the group nung pagka-graduate ko ng high school. It's sa group Concerned Artists of the Philippines pero sa Bacolod. Okay. Concerned Artists of the Philippines. Ang mga Ben Cervantes, tapos Pepa. Oh my God, yeah. Pero sa Bacolod kami. Ang tawag doon namin FCAN. So, Federation of Concerned Artists of Negros. Yun yung FCAN. FCAN. So doon ako kasi during the time yung kapatid ko namatay na yun eh. 2000 older sister to. Oo, namatay siya sa Antique. Tapos yung isang kapatid ko na kasunod na ngayon congressman na, siya yung naglagay sa akin doon para hindi ako mataha kasi nagsushow band ako after high school eh. Kasi aside pag bigin tibak, gustong kumita. So nag-show band ako. So pag sabi ng kapatid ko. Ano ba yung tibak? Activist. Okay. Yun. So, yun yung slang. Oo, slang word. Tapos ako, sabi ng kapatid ko, you don't need to mag-show band kasi burgis or basta in-explain niya sa akin tapos hindi maging maganda yung path ko kasi yung mga audience ko hindi kasi seryoso. Oo, umiinom. Yeah. Alam mo yun, parang kung sa atin, pag nag-show band ka dati na, don't get me wrong you're open to din kasi titable ka, ganyan. So ayaw ng kapatid ko, mga months lang yun. Sabi niya, naglayas ako sa bahay, tapos nagtrabaho ka sa show band. So sabi ng kapatid ko, ano ba talagang gusto mo? Gusto mong tumugtog? Sige, ilagay kita doon sa So na-invite ako. Sa FCAN. Sa FCAN. Tapos doon ako nagsistay. Parang talaga, stay in. Pero cultural, siya. Maganda talaga. Tapos, ka na ito yung sitwasyon ng bansa, ito yung, kung gumawa ka ng kanta na tungkol sa mga pagbabago, which is, easy for me. Kasi nga, nararamdaman ko talaga, mahirap ang buhay eh. Diba? So, during the time, 3 months pa lang ako, in-invite ka agad ako pumunta ng Japan. Wow! Ako lang sa buong FCAN, ako lang yung pinili na na mag-tour kasi Negros campaign. Kumbaga ikaw ang representative. Oo, Negros campaign yung mga batang na nagugutom sa Negros, yung payat na payat talaga. So kaya ka napila dahil ikaw yung pinaka. Hindi, oo. At siguro, concert kasi. Sabi ni Melina, Oo, siguro payat, bata, tapos syempre sila, galing na galing sila dahil syempre and that's why you're very talented. Thank you. So, ngayon ko lang yan nalaman nung dati insecure ako sa hindi yung mga friends ko nga sa PETA, sasabihin nila, you have a talent, sinasayang mo lang. Nung nandun ako kay sa ex ko, sinasayang mo lang yan kasi kinik-out din yun ng PETA eh. Nag-PETA yun eh, kinik-out siya. Tsaka hirap for me during the time kasi ako yung nasa PETA, nagpa-practice kami, hindi siya po pwedeng magstay sa rehearsal. Doon lang siya kasi band siya eh. Shucks. Oo, so nag-resign din ako sa PETA dati. Invited ako ng PETA. Oo, package deal. So anyway, na-invite ako ng PETA to go to Japan, tapos nag-perform for 3 months. 3 months. Yun. Okay, maganda yun. Tapos did it open your eyes?
No, open na yung eyes ko. But the thing is, hindi ako aware na it's a privilege and it's really lucky for me to go there na mag-represent ng Negros. Bumalik ako sa Negros, tapos alam mo na may mga nainggit-inggit, and I have another invitation na ako na lang mag-isa. Tapos yung sa higher up ng org, but we're okay now. It's past. Sinulatan nila yung nag-invite sa akin sa Japan na I'm not part of the group anymore. So they kicked me out. So yung PETA, inano ako, what do you call this? Parang inadapt ba? Tapos they called also PETA. Sabi niya, she's not doing wrong here. So why would you cancel the invitation? Parang gano'n. Hindi. Kumbaga, lumipat na ako sa Manila ulit. Kasi cancel na yun. So, wala yung Negros part na cancel. So, naman naging Manila chapter ka na. Oo. Parang so, parang nung nasa Manila ako, ganun din, sinulatan din nila yung PETA na parang, huwag niyong kunin yan. So, bina-blacklist ka nila? Oo, bina-blacklist. Pero ang sagot naman ng si May Quesada yon. Kasi ang kasama ko sa PETA, kapatid niya, si Desa Quesada, sabi niya, wala namang ikaw ginagawang mali dito Bakit ka? Wala talaga kasi I'm just there. Wala naman ako and I'm productive ako sa mga ginagawa ko. So I stayed. Sila ang nag-ano sa akin, tumulong. Bakit ka nagpunta from Bacolod to Manila? Yun nga, kasi they kicked me out. So that motivated you to leave Bacolod? Lumipat ako. What was the conversation with your family, with your siblings? Wala, kasi independent nga 16 pa lang ako, wala na ako sa kanila So they didn't know na umalis ka na? Hindi. Hindi nila alam. Nalaman na lang nila nung nasa Manila na ako, tapos I'm earning money, tapos nagpapadala ako. Yung ganun ba? Independent, we were raised right like that. So that was your first time sa Manila? Hindi. Second time na, kasi nga ang first plane ko nga, Japan Yeah. First plane ko, Japan, kasi nagbabarko lang ako papuntang Manila. God. So yun. Tapos nag-join ako sa Bugkos. It's a organization of cultural ng mga aktivista. Tapos yun nga ang namin pinaka head namin doon si May Quesada. Tapos na-move naman ako sa care ni Malu Maniquez na hanggang ngayon aktivista pa rin hanggang sa nilipat nila ako kay Jess Santiago, Musician for Peace, and kasama ko sila Rom Dongeto at saka ni Wel Cabangon. Boss ko yan sila. Grabe, ano? Oo, so doon ako nagsimula, tapos yan nagkaroon ng workshop sa writing songwriting workshop, kasama ko yung Woods, yung sila rin Oo. Mga banda-banda na sa Sa 90s na total. 90s. So okay na ako, as in like nag-invite ako ni Papa Dom to join the group, na-invite ako ni Joey Ayala to join the group. Pero sinasabi talaga nila, you need to have your own band. Kasi hindi ka pwedeng lang mag-back up Correct. You need to have your own band. Pero seryoso ako. Papa Dom, para sa hindi nakakalam, Papa Dom is from Tropical Depression. The late Papa Dom. And Joey Ayala is bagong lumad. So, tapos si Jess Santiago, kilala naman nila yon, songwriter. And si Noel Cabangon. So mga boss ko yun sila dati. Anyway, seryoso ako dun sa PETA kasi nag-aarte ako May mga tour nga kami sa children's group. So, after niya, doon kami nagkakilala. May show ako, kasama niyang girlfriend niya, tapos siyang nanood ng show. Gusto niya akong makilala kasi sabi niya na sa akin, alam mo na yung kayong mga lalaki. Silang mga lalaki. Sila. Sabi niya, ayan ang gusto kong mapangasawa. Kasama niya girlfriend niya? Oo. Ako daw. The next year, nagkita kami sa PETA, nagpeta pala siya. Siguro gusto niya akong sundan or whatever, I don't know. So nagpeta siya, doon kami nagkakilala hanggang sa naban siya ng PETA. I stayed in PETA, pero sabi ng PETA sa akin, kinausap ako, sorry kay Phil Nobde, yung aking director. Siya talagang kumausap sa akin na sinasabi niya, you have so much to offer sa pagiging artista mo. Nagsisimula ka pa lang.
And kasi nagpaalam ako ayaw ko na kasi nga na-in love ako And during the time kasi, alam mo naman, probinsya, alam mo, you thought that you cannot do better. Yung alam mo yun. May ganun talaga. Oh, diba? Oo. So, yun, hanggang sa, lagi kami nag-aaway. Yung, very, toxic. Toxic, man. Toxic relationship. Okay, may mga audience tayo from the Visayas and from Mindanao also na nanonood, no? And you just said na pag probinsya, you think that you cannot do better. May mga stigma talaga May mga ganon, right? What broke that perception sa'yo na, oh my God, I can do better and you've done better. Dito na, nung dumating ako. Talaga? Paano natin, kunyari aktivista tayo para sa awareness, okay? Paano natin maipamamalas sa mga tao sa Visayas and Mindanao that they can do better? Because we have Manny Pacquiao from Mindanao. Yeah, even yung mga banda sa Cebu, ang gagaling nila, man. Up Dharma Down. Oo. Diba? They can do better. We can do better. Oo. May stigma tayo How do you break it? How do you get out of it? Actually, it's like personality din Like me, kasi insecure din kasi ako sa talent ko. Hindi ako talaga naniniwala. Hindi ako nag-a-apply. Naghihintay ka. Oo. Kahit nga ako, 'di ba, para sa akin yung pagkikita natin kasi I see you as like like alam mo yung like a normal person. No, artista to, si Paco, yung ganun para sige na nga kapalan ko na yung mukha ko. Kasi hindi ako yung mag-a-apply, ako yung kinukuha. Right. Pero, inisip ko na hindi ako ganun talaga ka-talented. Lucky lang talaga ako. Lucky ba? So, kaya alam mo na talented ka, ganun? Hindi. Ng mga friends ko, sinasabi nila. Oh, you are talented. Thank you. Kumbaga, mas talented ako nung nakita ko na iba na yung bukalista ng Agaw Agimat, it's a fake Agaw. So, parang ko, that's not. Let's talk about talent. Oh, sige, game. Let's talk about fake Agaw. Because Agaw Agimat baka sulatan ka kasi sinusulatan nila lahat. Na ano? Nasusulatan ka na you need to hindi yan totoo, hindi yan. Then they can get on the podcast if they want to, diba? Yun lang naman yun Ang tanong ko dito sa iyo is sinusulatan kasi nila yung mga bars, producers ko, sinusulatan ng drummer na hindi siya ganyan, ako yung Agaw, kami yung Agaw. No, they're not Agaw. They're fake Agaw. They did not ask us to continue that band. So, So, ngayon, ito what are your plans with regard to Agaw? Paano pag umuwi ka sa Pilipinas? Will there be 2 Agaw Agimats? No, it's not that. Leave Agaw Agimat alone. It's a principle. Right. And kumbaga, pwede kami mag-usap, like, kasama yung si Teta. Kasi kami talaga yung core ng Agaw hindi ko naman dinidisregard yung niya. Kasali siya sa Agaw. Pero, ang nagbuo niyan, kami. As in kayo, like ang Intro Boys, kami ang nagbuo ng, hindi ako, kami. What happened is, he was kicked out by Yano during the time. And he was really like sad, crying, that, walang, kumbaga, yun talaga kasi yung band niya. During the time, di naman siya prepared to be a drummer kasi magaling na si Eric Gancho si Dong Abay magaling magsulat, genius magsulat, and yung team up na yun. So kung ang sasali ka newbie, wala talaga siya, hindi talaga siya ganun, marunong lang siyang mag-drums pero hindi siya hindi talaga kumbaga siya, kulang pa sa exposure. Kulang pa sa hasa. And ako na ako noon established actor sa stage. And kumbaga, you've been around. Yeah, hindi kumbaga, marunong, nag-show na ako Yes. Kumbaga, tumutugtog na ako Pero, dahil boyfriend ko siya, I told him that, why don't you just make your own band? Like, sige ako magmamanage. During the time, ako pa sinasabi, ako magmamanage. Pero naisip nila na, bakit pa mamanage ka pa, ikaw na lang tumugtog? Pumunta kami na, so nabuo yun. So yung Agaw Agimat was coined by Volt Contreras na kaibigan ni Teta Tulay na aming gitarista during the time.
at pinahiram sa amin na gawin nyo kung anong gusto nyo. So, nabuo na, Agaw Agimat, that's a good name. Nice name. Nice name. Tapos, yung lakas ng recall. Tapos ano pa kami, yung lahat kami, aktivista. Well, ngayon ko lang napatunayan na yung drummer pala hindi. Facade lang talaga. Ginamit lang. Kasi ngayon, tinutuloy nila yung Agaw Agimat. It doesn't have any principle at all. So, yung group na yun nabuo dahil sa in-invite namin yung yung kapatid niya, kasi yung kapatid niya hindi pa rin marunong mag-bass noon. Si Lee Nadella. Yeah. He's really good sa Slapshot, really. Dahil nga during that time, hindi pa siya bahista talaga, pinaaral siya doon kay Oni Badyang ng Joey Ayala and Bagong Lumad. Doon siya natuto. Pero ang galing ng batang yon. As in, magaling talaga. Gumaling talaga siya. Siya yung nag-grow talaga. And kami, tibak din yun si Lee. Tapos siya, tibak sa UST. Si Teta, ganun din. So nabuo na itong banda na to, it's for, we aim for change. And we use... Kumbaga, vehicle yung Agaw Agimat for your, what you said, your principle, your agenda. Diba? Gawa tayo ng kanta na mag-pave way sa change. Sa totoong change. Yes. Kasi during the time, hindi pa rin mahirap. Hanggang ngayon, mahirap naman Pilipinas eh. So, yung alam mo yun, yung ganun yung conviction mo, ganun doon kami nabuo. Kasi ako naman, kahit may agaw, may trabaho ako eh. I have my own, kumbaga, may mga invitation kami na minsan hindi kami papabayad. Yung Amnesty International, binabalik pa namin. Para lang talaga ma-champion nyo yung message nyo. Pero diba? may kumuha sa amin na na producer. Matalino din yung producer niya yun, kasi na manager niya yun, kasi kinuha niya kami para walang kompetensya ang Yano. Kasi halos ganun din yung Yano, pero babae yung kinuha niya kami, one team lang kami. So walang kompetensya, lagi kami nagpo-front act sa Yano during the time. Pero, nung pumunta kami sa Octo Arts, ako lang yung kinukuha. During the time, si Grace Nono kasi yung... Yes. Grace Nono yung sikat na Ako lang yung kinukuha. So, gusto nila puro mga solo. So, parang si Bayang, si Grace. Ako lang yung solo na. Yeah. Sabi ko, no. So, pinaglaban ko yung agaw. Kung hindi nyo kami kukunin, hanap kami ng iba. Tsaka namin na-meet yung si Dodong Viray. Yes. Naalala mo? Yeah. Nandun sa labas ng Merix, gusto na kami papirmahin niya. For Dinah. No, I don't know kung yun, basta sa management niya. Pero hindi din kami pumayag. Kasi nga, syempre, during the time, diba kami, hindi namin kailangan ng manager. Alam mo yun. Nung time na yun, hawak na ni Dodong ang Alamid. Color It Red. At saka Alamid. Oo. During the time. So gusto niya rin kami sa rooster niya. Ang pumayag lang kami dahil nga yung Yano part of that management. Pero nagkahiwa-hiwalay din kami noon dahil nga hindi na siya okay. Tapos napunta kami kay Sabrina Lontok, yung manager ng After Image. Yun, mabait yun si Ate Sab sa amin. Sobra. As in talaga. Grabe, kami nun, alagang-alaga kami. Buti hindi kanya pinag-solo. Hindi, pinagdamit lang ako ng tama. Kasi imagine mo, kung may mga video ngayon na lumalabas na kasama ko yung ibang mga banda, si Ate Sabio nagpadamit sa akin. Compromise yun kasi sabi niya, you need to... Kasi dati naka-shorts lang ako. Marketing dapat during the time, hindi ko naman alam. Tibak ako. At aktivista ako. Mga kanta ko para sa bayan. For all you know, si Wency Cornejo pa ang nagpapasabi kay Sabi sa niyo yan si Pwede. Kasi di ba sila dalawang brainchild ng... So, siguro, tsaka pumayag sila. Yung, sila Wency, pumayag na... kasama sa rooster ni Ate Sab. So, that was really during that time, parang ako pa yung ayaw na masyadong pop for me. Masyadong showbiz. Now ba, yung pa rin ang mentality mo na, or tanggap mo na, you know what, ako si Cutie Paduano, I'm an entertainer, I have a brand, and at my age, I'm ready to do what I need to do. Siguro, to claim my state. Siguro ako, yung dito kasi, yung buhay ko kasi ngayon, Sa Amerika, pwede kasi akong tumugtog at hindi tumugtog.
Pero dahil musikero, kay by heart, you breathe music. Yeah. At saka may kailangan akong, kung pinaglaban ko nga yung buong bayan eh. Kumbaga I shared my talent sa bayan eh. Bakit hindi ko i-share yung talent ko ngayon para sa path na malaman ng mga tao yung totoo. Yun yung gusto kong I am Cutie Paduano, I am Agaw Agimat, Right. and this is me. And kahit sa mga kanta ko ngayon malalaman nyo, that's really Agaw. Hindi ako gumagawa ng kanta na basura. And kumbaga para sa akin, gusto ko lang maging maayos yung direksyon at malaman ng mga new generation, ay hindi pala yan yung Agaw. Kasi they're trying to ruin the legacy of Agaw eh. Yun ang nakikita ko at yun ang nakikita ng lahat, lalo ng mga colleagues. Yeah. And for them, sang iba, too late na, Cutie, dapat pinaglaban mo yung dating. Wala ako dun eh. At saka sinulatan ko siya. Lawyer na mismo ang nagsabi, sulatan mo muna. If it doesn't listen, then that's when. Para naman sa akin, kasi tatay ni Sam yan eh. For me, para magkagulo-gulo pa, masasaktan si Sam. Ito. Since matanda na yung anak nyo, Kaya nga, matanda precisely, na lahat. that's why. Pag nag-reunion ba at naging all original members, papayag ka o hindi? Yeah, of course. Oo, papayag ako. Pero, humingi mo na siyang natawad sa anak ko, kahit na hindi na sa akin. What he did. Pinatira niya yung pinatira niya yung babae sa bahay ng 2 years na hindi ko alam. Bumabalik-balik, pinapauwi niya lang pala. That's, even, there's no chance for us, our relationship namin. I'm paying for the house. I'm paying for the business. And that's the wife of our mentor, Bobby Balingit. And that's not fair sa mga kids din ni Bob. For them, it's okay. For me, it's not. Right. It's not about, tapos magkakaroon sila ng issue sa akin na tungkol dito, na moral values and all. Just to justify them what they did. And that affects my daughter until now. Until now, si Sam. Siyempre, naalala niya yan. Lahat ng ginagawa ng magulang naalala ng anak, di ba? Oo. Para sa akin kasi, how can you forgive somebody if they even doesn't recognize Na may ginawa silang mali. Mali talaga yon. And the fact that you live in the house, you're using my microwave, you're using my couch, you're using my pillow, you're using my bed. 2 taon yun, ha? 2 taon to yun, men. Diba? That's not fair. It's not about that, I still want to Prinsipyo, reconcile. again, prinsipyo. No. That's a principle, and I'm happy, I'm fulfilled, I'm just want this, the truth will come out. They're the one who's like, grabe sila sa social media, and I keep quiet. Did you see me? Anything about them? No. Sinasabi ko lang yung tungkol sa Agaw, because Agaw Agimat is like my child too eh. It's like, kung nakuha ko nga si Sam ang Agaw pa. Diba? Napaka no pun intended, Agaw Agimat. Oo. Precisely. Di ba pwedeng Agaw pangalan na lang? Correct. Sila na yun sa kanila. They can have it. I mean, sa amin ni Teta, I'm speaking in behalf of Teta. Kasi pareho kami ng Kumbaga, pareho kayo ng perspective. Oo, perspective. And pareho kami ng principle. And pareho kami ng gustong mangyari. Leave Agaw Agimat alone. I think that's fair, di ba? Oo. We will not use Agaw Agimat again. Just leave it alone. Wag mong gamitin para sa yung sariling kapakanan. Yeah, they have their own band. They can, name it something else. Yeah. Tsaka ang sama-sama pa niyan, itong part of it is my fault too. Kasi nga, yung mga kanta, kasi kung in love ka, wala naman siyang kinalaman dun sa kanta namin. Ang alam niya lang, sabi nila, yun lang kasi sinulat niya yun for Bayang Barrios. And nilapatan ni Eric Gancio ng it's a letter, it's not a song. Right. Yun lang yun. Pero the rest of the song, wala naman siyang kinalaman dun eh. Ini-edit niya lang. But that's my song.
Pero ang mali ko lang kasi, men, hindi ko, nang sa copyright, hindi, sinali ko siya. O, yun na yun. But that's fine. Even though kung sinali ko siya, ako pa rin yung gumawa ng kanta. Tulad na pinag-usapan natin, di ba? Hindi sila Sige nagpaalam, men, sa akin. Okay. Moving forward. Pinag-usapan natin kanina backstage. Naks, meron tayong backstage. Backstage. Pinag-usapan natin. Kahit itakbo mo yung produkto, ang panalo pa rin dyan, yung lumikha. Oh, yeah. Di ba? Yung utak ang mataba dyan eh. Hindi naman yung produkto eh. Kung mataba ang utak mo, maraming produktong pwedeng lumabas. How has America and you being settled down now, how has America and your husband changed you? Ang prinsipyo ko pa rin, Pinoy pa rin ako. This is Di ba kayo nano-nosebleed ng asawa mo pag nag-uusap kayo? Ako, nano-nosebleed. Taga-Oklahoma kasi siya eh. Kaya mahirap din yung accent Yun niya. na nga, di ba? Pero siya kasi supportive talaga yan sa music ko. Okay. Kasi hindi ko naman tinitake advantage eh. Right. Yung ano niya, yung pagiging ano niya, supportive niya sa akin na maggigig ako. Pwede ako mag-gig once a month. Yan ang ano ko, once a month. Pero yung sa paggawa ng kanta, I have so many realization na America is a good place to stay. We are compensated of our work. Kasi hindi tayo tamad eh. Tapos yun nga, sinasabi mo nga na yung idea natin, hindi mo yan pwedeng, hindi yan mawawala eh. You can have the song, okay, because I can make another one. You can have that production. Then, but I have this idea. Buti nga, shinare ko sa'yo yung idea ko eh. Diba? Pero hanggang dun lang hanggang yun. Ka na lang. Yun lang yung idea. Pero hindi mo alam na nagsasprout yung idea. Marami yan sa utak. So if you will take that idea, then you can have it. That idea alone. Yeah. Pero marami pa ako. So you pa ako, next time, ako lang ha. Kaya nga sabi ko sa iyo, ang tawag ko sa iyo, when I share it to other people, pag may sinasabi na against you or, you know, that guy is misunderstood. Mr. Misunderstood. Yeah, mayabang talaga si Paco as in. Pero may pagmamayabang naman. And for me, nandito tayo sa Pilipinas, ang pagmamahal pa rin natin sa music and sa Pinoy. Yeah. Kahit nga sinasabi nila Pak sa akin na, hindi na yan agaw-agimat kasi nasa Amerika na, dati anti-American yan. Yes, I am anti-policy of Americans towards third world country. Yeah. But I'm not anti-Americans. They're good people. Mm-hmm. Americans are good people and the system here works for them. And I never, hindi ako nakaranas ng racism kahit sa loob ng bahay. And kung kami ng mag-asawa namin, pag mas nagmumura pa ako kaysa sa kanya. That's the way. Kasi, syempre, yung relationship kasi, it's not about happy-happy lang. May mga disagreements. It's not perfect. Pero, may cultural differences, yes. Pero, wala akong nakikita na pinuput down ang Kaya natatawa ngayon ang yung asawa ko pag nag-word ako na third world country. Oh, there's a word third world country? Yes, go to the Philippines. Pero nakapunta na siya sa Pilipinas pero puro lang hotel kasi sa work niya ba. Pero hindi mo pa rin nakita yung slum area and all. Pero sa akin, tayo, mas mabuti nang nandito tayo sa Amerika. Huwag mong sabihin na hindi ako Pinoy. Kasi buti nga ako sa Amerika, tumutulong ako. Right. Nandito ako sa Amerika, tumutulong. Marami sa mga Pilipino na sa Pilipinas na nga, nambubudol pa. 'Di ba? Mga ang dami kong naririnig. So, I don't really care if they say, hindi na yan agaw kasi nasa Amerika na siya. That's too, literal ba? Hindi yan, nasa puso yun eh. It's a movement, yeah. Regardless what they say na, wala sa edad ang pagmamahal sa bayan. Wala din sa lugar ang pagmamahal sa bayan. It doesn't mean na wala ako doon. Hindi na ako Pinoy. Pinoy pa rin ako. Kung okay ang buhay ko, I share it.
hindi ko lang sinasabi kung kanino, pero syempre, a lot of people will thank me personally, and I always tell them, don't post it on Facebook. No, social media. If I help them. You have a very good heart. Okay? Gaya lang ako sa iyo, men. No, ikaw talaga, high five tayo dyan. You have a very good heart. And you're an inspiration. Ako nga sabi ko, I really solid ako sa single moms. Okay? Niloloko ako ni Jaja. Sabi ni Jaja, dapat lang, dahil mo single mom. Pero to that point, inalagaan ko naman yung mga single moms ko. Your Dami, friends. No? Yeah. Diba? So that speaks a lot of my responsibility toward them also. Ito pa nga okay yan na pagiging tatay mo kasi you recognize lahat. Pero siya, ito lang i-share ko lang sa'yo how he is. Like, he said, sabi ko, ngayon, kasi nung nandun si Sam sa kanya, nagbibigay ako ng money, di ba? So ngayon, sabi ko, nasa akin ni si Sam. How much are you gonna give me? That's lang, di ba? Fair? Yeah. Kasi nasa akin ni si Sam. Sabi niya, hell no. Bakit ako magbibigay? So anyway, kaya si Sam, talaga, makalimutan man yung birthday ko, Mother's Day. Hindi Father's Day. Oh. Father's Day, wala yan siyang palya. Lagi yan siyang... Do you have any regrets? Wala. Wala, actually. Meron ka bang hinanakit pa sa puso? Wala. Yung mababaw na hindi naman mababaw. Hindi yung nasa puso ko talaga. Pag may sinabi lang si Sam sa akin na nasasaktan ako, mas nasasaktan ako. Yung sinabi niya na magbe-vent lang siya minsan ba tungkol sa dad niya, nasasaktan ako. So when you see my yung mga post ko, may mga kanta ko, it's because I spoke with my daughter. So gumagawa ako ng mga kanta tungkol sa kanila na wala akong hinanakit na gusto ko lang ma-straighten up yung totoo. Kung ano yung totoo. Kumbaga, for my lifetime, gusto ko matapos at malaman ng mga tao, hindi naman kami sikat eh. Kumbaga, hindi naman sikat yung agaw eh. And it's not about that even. It's not even, it's not, diba? It's a principle. Prinsipyo yun prinsipyo yun na ito yung tama. Kahit na isang tao lang ang maniwala sa amin ng mga new generation, enough for me. Pero ngayon kasi they're like trying, even nga ang ibang tao sabihin, ay, bakit ganun na yung bokalista? Yun na ba yung bokalista dati? Lumaki lang? At saka naging sintonado? Yung ganun ba? So, hindi siya, yung agaw, gusto lang namin, kami ni Teta, gusto lang namin, leave agaw, agimat alone. Yes. Parang Teeth, ni Glenn Jacinto, at ni Mike Dizon, at ni Mong, ni Jerome. Pag wala si Glenn sa Pilipinas, walang teeth. Oh. Andun si Mike, andun si Jerome, andun si Doc Sergio, pero walang teeth. Yeah. Very, respectful. They could play the songs, like tinutugtog ng Sandwich ang laklak. Everyone. Diba? Yeah. Pero, pag magkakasama silang lahat, teeth. Kaya nga, precisely. At the same thing. Like, leave that band alone. Kasi, you can make your, I know some bands, they will, yung mga nawala na yung vocalista, tapos naging iba ang vocalista. Right. Sa akin, ang prinsipyo ko talaga, kung yung nakilala kayo as a band, and wala yung front nyo, leave the band alone. Make your own band. Right. Yun ang prinsipyo ko. Pero depende din naman yan sa iba. Kasi may nakikita din naman ako na, they're okay. Like yung banda ni Acel, Moonstar 88. Moonstar 88. Kasi, pati Journey, di ba? Oo. Kasi si Acel, ang alam ko talaga, siya umalis at pumayag siya. Yes. Na yung ganong respeto. Pero pag nakita mo yung Moonstar 88, nakaangkla pa rin kay kay Acel eh.
'Di ba? Ganun. Pero wala silang friction kasi they respect each other. Alam mo yun eh. Yun yung, kung may respeto, bakit hindi? Oo. Katulad niya na yung banda ni Melody, Sugar Hiccup. Pag may reunion nga sila, Sugar Hiccup yun. Sugar Hiccup yun, iba na yung vokalista, pero they have respect. Yes. Invited si Melody. Yung ganon. Yung ganon ba? Yung... There has to be that. Diba? Parang... Pero kasi iba yung agaw eh. It's not a band. It's a principle. Yes. It's a movement. Yes, correct. That's a good... And you know what? Feeling ko, ito lang feeling ko. Kinikilabutan ako sa feeling ko. If you had seen the incarnation of Agaw Agimat and felt the conviction of the movement, you probably would have shut up and stayed. Yeah, yes, correct. Mm-hmm. Tama ba ako mali? Yeah. Oo, tama ka. Kasi kung alam ko na naiyak naman ako. Tama yun. Kung kilala ko yung tao and you know. Isa niya kahit di mo kilala yung tao basta naramdaman mo na pareho kayo ng puso. Oo, at saka yung mga ginagawang kanta. Tsaka kung sila may conviction, they would have contact me in QT, okay ba to, ganyan. Right. Respeto. Yes. Hindi siya basta lang na gagawin nyo yun, na i-shift nyo yung gear in a different Na parang pangalan na lang ang Naalala mo yung kwento mo nung sinaksak mo yung huling album ng Intro Voice sa kotse mo tapos yung unang kantang tumugtog hindi tunog Intro Voice. Hindi labas. Tama ba ito pinapakinggan ko? Correct. Parang ganun lang parang din yun. Yung at saka hindi sa tunog eh. It's more on the lyrics. Yes, with regard to Agaw, yeah. Sa lyrics wala eh. Wala akong tsaka I heard the past 2 days daming nag-email sa akin. In-invite namin sila gumawa ng kanta for magsasaka and they ask for money and that's not us. I make music for NGOs na hindi ako humingi ng pera. Ako pa nga ang nagbibigay. Ako nakatanggap ako ng pera kay QT. Yung get vaccinated natin. Yeah. Di ba? Oo. Yeah, kasi I don't kumbaga, fair ako na tao. Pag sinabi ng NGO may budget sila, that's fine. And then you can send it to the artist na that's the way I am. And you know what, up to now, you're still doing that. Yeah, kung may mga NGO nagpapagawa sa akin ng kanta, wala sa QT, wala kaming budget that's fine. QT, kaya pag walang budget, hindi ko kayo kinokontak. Sobra ka naman. Sama mo, okay lang yun. Hindi, kasi syempre, nakakahiya naman. Part yan ng job nyo eh. Pero may project ako the last time na ako mismo yung nagbayad. Akong nagbayad. Hindi yan yung sa atin ha. Isusoli ko yung... No. Galing talaga yun sa NGO. Okay. Kaya nga straight, di ba? Galing sa NGO yung check nyo. Yung sa akin, yung mga projects ko, pag mga magsasaka, sasabihin, or magsasaka, or manggagawa, or any NGOs na anti-something, pag sinabi may budget ba yan, walang budget, that's fine. Gagawin mo pa rin? Oo, gawin ko. May ginawa nga ako yung project ni Malu na dito ko ni-record sa kay Tim, dati pa yon. Ako yung nagbayad. Personal ko yun, tapos nag-fly pa ako kasi during the time wala pa naman akong kilala sa Texas. Kumbaga, magpa-fly pa rin, mas pareho lang naman ang pamasahe from Dallas to San Antonio, Dallas to LA eh. Okay. Oo, kasi ang mga kaibigan ko taga San Antonio tapos may recording sila and so pareho lang. So pag nagganyan, ako pa yung nagsisend ng money dun sa NGO para alam mo yon, para mag-shoot daw sila. That's every month. Kaya nga sinasabi ng asawa, saan mo dinadala yung pera mo? Kasi nga, kumbaga, sometimes ba may extra ka and sa kanila kasi malaking impact for them. Pero sa'yo, pang target mo lang yan. Or, pang Amazon mo. Diba? Parang i-advance mo. Kumbaga, i-invest mo na kung saan lalawak. Sila. So,
hindi ko naman kailangan sabihin, oy, tinulungan kita. Hindi. Parang ikaw, oy, si Cutie, tinulungan ko yan. Di ba? Wala. I-delete natin yan. Delete. So, pero, hindi. Pero kailangan talaga kasi malaman din sometimes ng ibang tao na your principle is there. Yeah. Hindi ako nagbago. Siguro nagbago lang ako sa pananamit ko. Kasi, di ba, Siyempre, nag-evolve tayo eh. so, kumbaga, kasi komportable ako. I don't try. Yeah. Try hard. Kasi, yung work ko naging iba, so yung environment ko iba. Pero ang prinsipyo mo talaga hindi magbabago, Pax. Kung matulungin ka na tao, yun talaga. Kung Pinoy na Pinoy ang puso mo, and ako, kahit na hindi naman ako kasing yaman ng pamangkin ko. Yeah. Shout out to Milky. Shout out. Kumaga, hindi fulfilled ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Yun na lang, syempre, yung pag may spare time ako, tumutulong ako, and hindi siya hindrance sa pang-araw-araw ko. Na, right. Kung may mga problema, siguro, konting problema, tsaka we're not getting any younger, so yung health natin yung pinakamahalaga sa ngayon. Yun yung tsaka yung anak ko kasi matanda na siya eh. So, magbe-baby ka pa? Hindi. Ano ka ba? 50 na ako. Diba? May mga 50 hanggang 52 na. Dito si Madonna, di ba? Madonna yun, maraming pera yun. They can always. Si Gwen Stefani. Ito ilalanding ko rito. So ikaw nasabihan ka ng daddy mo about the criteria na pag nag-cheat o pag nanakit, leave. Have you had that talk with Sam? Yeah. Alam niya yan. Sabi ko, once na sinaktan ka, nag-cheat, because they will never change. Cheater will always be a cheater. And, abuser will always be an abuser. They will not. Don't feel bad and Sige, kausapin mo lahat ng mga tao na stuck up. Because tama yung sinabi mo, don't feel bad. Kasi ang trabaho ng mga yan, is to make you feel bad about your decision. And then you're not the one that will save them. They will be the one to save themselves. Hindi ikaw ang way. Kasi wala ka, umalis ka dyan. Kasi hindi nila yan ma-realize until then somebody is like trying to help them. They will never. 13 years with a toxic relationship. I tried na parang mag-change yan siya, tutulungan ko siya, kawawa naman. You cannot play God, no? No, you can't. You are not God. So yung mga ganyang klaseng tao, they have mental issue. So it's a disease. It's not like personality only. It's not. Kailangan talaga nila, they needs to seek help. Hindi yan normal na at saka yung mga babae na they feel very parang responsable nila dahil mag-asawa mabait sila. Mabait naman siya. I should stay beside my husband. Oo, mabait naman siya pag hindi siya galit eh. That's the 'di ba? That's the sign yun na gaslight ka na. Oo, ibig sabihin niyan, umalis ka na, it will hurt you. Ihanda mo lang yung sarili mo. Ako, inanda ko yung sarili ko eh. Handa. Kasi 13 years ba naman na kayo, 'di ba? At saka, yung mga ganing klaseng tao, you don't feel bad na hindi ka magstay. Feel bad na nagstay ka dahil pag nagstay ka, ganun at ganun pa rin yan. Hindi niya marirealize. No. And it works both ways, right? Guy and girl. Oo. May mga babae din naman eh. Na verbally abusive, di ba? Oo. Marami akong kakilala, controlling, ganyan. Ang pogi-pogi mo! Oo. Minsan nakakatulad nila ako. Basta hindi ikaw ang responsable sa magiging buhay ng kahit sino tao niya. Kahit anak mo nga eh. Hindi ikaw
kumbaga, kung they decided already after they're like 18, decided already that, oh, I don't wanna listen to you, or you can advise, but I will do what I wanna do. Wala kang don't feel responsible kasi yan buhay niya yan ma-realize niya yan sa huli na okay pala, dapat pala, 'di ba? So dapat pala nakinig ako kay ma'am, o dapat pala nakinig ako cutie, dapat pala, 'di ba? So for me right now, sa lahat ng mga mag-ina, sa lahat ng mga nasaktan na physically, emotionally, psychologically, don't feel responsible for that person. Umalis ka. You have better life ahead of you. Tingnan mo lang yung buhay ko. Hindi, joke. Hindi nga, kung ba i-compare ko yung buhay ko sa Pilipinas at dito, it's way, 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 way different. Better, Oo. Best decision ever. Oo. As in talaga, thank you to you and Jonathan that, pursue na, dito ka na lang. And then you have choice to go home if yan. Parang, hindi naman ako kasing sikat niya. Hindi naman nila alam na sikat ka. Naalala ko yun, sinabi mo sa akin. Hindi nila alam na sikat ka. So, sa akin, roll the dice. Oo, tsaka during the time, yung pinagdaanan ko, hirap din nagutom ako. Buti na lang, yun nga sabi mo, that if you are doing good things to other people, the universe will lead you to a person that has a good heart too. Yun nga nangyari sa akin. Hindi ako naging homeless. I have always a place to stay. Kasi mga nakakilala sa akin, dito ka na lang, mag-jam-jam na lang tayo. Ganun. Ako sa buhay. Kaya siguro nililid niya ako doon sa path na Amen. Na tama. Hindi naman ako mahirap, hindi naman ako mayaman. Tama lang na, kaya nga sabi ko sa iyo, pag pumupunta ako sa ibang country, I really appreciate what America offers to us. Iba, no? Iba talaga. Iba as in talaga iba. Kaya kahit nasabihin pa nila, kaya nalamon ka na ng sistema, this is not a system. This is buhay to. Sabi ko nga ang Amerika, ang Pilipino sa Amerika, hindi yung mayabang, tumatapang. Tumatapang tayo. At nagiging tayo, actually, nagiging resilient. Resilient tayo. Kasi meron tayong may mga panahon na ay, wala na akong laman ng pera ko. Wala na ang laman ng card ko. Pero after 2 months, laki ng pera ko. Diba? Yung kasi ganun. kaya natin, gagawa natin ang paraan. Yeah. Ganun dito. Best advice ever from you talaga, as in nagre-resonate sa utak ko, is we are not responsible for other people. We have to get out of their way talaga. Kasi lahat tayo is, ang makarealize lang ng buhay natin tayo is tayo. Yeah. Hindi, lalo na yung mga ganyang klaseng tao. Hindi mo sila tinutulungan. Kung Pinifeed mo pa yung... Oo, pinifeed mo pa sila na maging ganyan habang buhay. Hindi magiging too late na for you. For them, it's not. Kasi they're used to doing business that. as usual lang sa kanila. Yeah, correct. Sila magiging too late na for you. Na hindi ka na po pwedeng, tanda ko na, hindi na ako pwedeng No, you need to get out as soon as possible. Pag may nakita ka na gano'n na laging sinasaktan ka. Red flag yun di ba? Red flag talaga yun. And
Yung mga nagsasabi ng, i-workout nyo para sa mga bata. Oh yeah. Who? Kung ang doktor nagsabi, that's not a good doctor. Pero kung mga kaibigan lang, you are not a doctor. Okay. So you can't. That's a disease. That's a disease. Hindi yan talaga. Hindi yan mag-work. I-workout nyo para sa mga bata. And that's wrong. Kasi pag nakikita ng mga bata na you have a toxic relationship, you're trauma just, yun, hindi lang. Yung next generation, and they're just giving them, false hope. Na hindi yan. Kaya nga, kahit nga marami ka ng siningil, tama yung ginawa mo. Kasi nga, it's not, fair for the kids to be the reason to maintain a toxic relationship. Right. Hindi yan. Tsaka nawala yung toxicity. Nagiging happy ka, you feel better, nawalan ka ng tinik sa puso mo. Yun ba ang gusto mo? Mabuhay ka na pagdating mo sa bahay mo, ayaw mong umuwi dahil ito na naman, yung mag-aaway na naman kami. Konting bagay lang, toothbrush lang, mag-aaway kami. And that's kami, ngayon ang asawa ko, pag nag-aaway kami, sabihin ko lang sa kanya, well, gusto mo ba mag-away? Pwede tayong mag-away ng isang buwan. If you want to fix this now, we can fix it. Tapos sasabihin niya sa akin, oh, I want steak tonight. Okay. Yes! Yan ang sasabihin ko kay Jaja. Diba? Steak pala. Kasi useless na mag-away eh. Yung, halimbawa, magte-text, kasi 2 weeks ako wala sa bahay. So, nagsisimula na which is normal na kailan ka uuwi. Pero ilang beses ko na yan sinabi. Sana he agrees already that I will travel for 2 weeks. Pero syempre, at the end of the yung fun ba nawawala dahil ite-text ka niya. Kaya ang ginagawa ko, inaano ko lang, block. Tapos after a day, unblock, and then we talk again. Parang wala lang nangyari. Kasi useless lang, mag-away. Yeah, that's true. Kung you are already, yung nakaset na yung mind mo, this is a right person for you. Kasi secured ka na eh. Yeah, secured ka na. And he sacrificed a lot already for you. And he's a good-looking guy. He's smart and have a good heart. Sa standard ko ha. But it's the same with him too. Useless lang mag-away. Yeah. Useless lang talaga. Siguro magkaroon kayo ng arguments, pero lang yun? Spice lang yun. Ikaw naman pauwi ka na eh. Oo, kaya nga. Tsaka, yung, alam mo sabihin, I like serving, kasi, the man. Like, what he wants. Kasi, that's how we are raised by my dad eh. Na yung babae talaga, yung maglilinis ng bahay, magluluto, maganyan, lahat ba? And my husband is a good provider. Really good provider. At saka appreciative siya. Oo, appreciative siya. But then, hindi naman siya perfect kasi cultural differences. Yeah. So, like, pagluto, he doesn't want, katayon, dami ng spices and all, no? Bland yung gusto niya. Oh, like, salt and pepper. That's it. That's the way. Fries, ayaw nila yung fries na may cheese. Cheese and, fries. So, for him, you outdid yourself. Ganun. Every night, Pax, you outdid yourself. Ang sarap, di ba? Napakiramdam. Oo, pero siya, nagmo-mow siya. Naglilinis din ng kitchen. Yeah. Hindi. Tayo kasi, di ba, pag nag-travel, he travels a lot eh. Tayo mga Pilipina, tayo mag-aayos ng mga gamit niya, di ba? Yeah. Siya. Siya din naglalaban ng gamit niya. Wow. Huwag mo bigyan ng idea si Jaja. Hindi, Pinoy eh. Pinoy eh. Tapos, siya yung tipong, halimbawa, magliligo, siya yung magliligpit ng gamit ko. And never yan. Tapos, pag maganda yung mood niya, gagawa niya ng pagkain. Galing, no? Oo, pagdating ko bukas, may pagkain yan ako. You cannot get it from other guy. Stricto siya. Stricto talaga siya sa mga lahat ng bagay. Like, the way I raise Sam, which is part of it, my fault kasi nga Pinoy tayo. Yung gusto nating bang ipakita talaga sa anak natin how we appreciate them and love them and adore them, pero hindi pala tama. Oo nga. O sa kanya against sa doon sa mga ganun. Pero
they're civil, they're good to each other. Never naman sila yung never. Kasi dinadaan lahat sa akin eh. Ako yung Pero ngayon parang... Which is okay lang. Kasi malaki na si Sam nung dumating yung husband mo sa buhay niyo eh. Iba yung bata eh. Pero hindi ako yung nagsabi sa kanya na magsama na tayo together. Siya yun. 3 months pa lang kami, alam niya na ako. Sabi niya, pero hindi ako pumayag. Kasi tinaan ko pang 1 year. Kasi nga, may anak ako eh. Sabi ko, may anak ako eh. Sabi niya, I will treat Sam as my... So, siguro, dahil iba yung kultura nila, at saka na-amaze din sila na the way Filipina treated their husbands, iba din tayo eh. Kasi may ex-wife na siya dati eh. So, divorce siya eh. So, nako-compare na rin niya? Oo. Kasi, imagine, yung niya, ex niya daw, nagluluto lang, once a year lang, may event. Tayo, araw-araw ang babae. Yes. Oo. And I love doing that. I love doing like cleaning, nag-folding, gusto ko yan. Tapos nagluto. At simple lang kasi yung luto. Para sa kanya, yung parang hirap na hirap. Natutuwa ako sa'yo because the journey of a 16-year-old girl na umabot hanggang ngayon. I'm very proud of you. Oh, thank you, Pax. And thank you for being an inspiration. Oh. Happy ka? Oo, very happy ako. Happy ako na, I went through that, experience. And kung babalikan ko lahat, kaya pala ganito ngayon ang ang status ng buhay ko. Kasi ang dami kong pinagdaanan na, pangit. And hindi lang nila yan alam yung pinagdaanan ko na pangit. Ang pinagdaanan ko na lalo na ngayon sa social media kung ano-anong pinagbabato sa'yo. Pero I don't really care kasi hindi naman ako Yeah. Hindi naman ako ganun eh. Kumbaga, I don't really care what you're gonna say to me kasi you're not part of my life. Pero kung mga friends ko ang magsabi sa akin against me, doon naman ako masasaktan. Pero inisip ko naman, pag sinabihan ako ng pangit ng iba kong mga kaibigan, it means hindi kita kaibigan. Kasi, kung kaibigan kita, didiretsuhin mo ako eh. Sasabihin mo, totoo ba na ganyan? Bakit mo naman, di ba? Ganun. And kung totoo ka rin kaibigan, dapat respetuhin mo yung rebuke na binibigay ng kaibigan mo. You don't, kumaga, like, if you have an idea and you share it to your friends, then, kahit masama ang loob mo, Yup. Embrace mo yun. Embrace mo yun. Tapos sabihin mo, and then mag-usap kayo. Mag-usap tayo. Kasi yung idea mo, parang ayaw ko eh. Kasi yun ang magkaibigan. Yun magkaibigan. Pero kung hindi mo kaibigan, useless. Ibig sabihin, ayaw niya ng idea ko, sinashutdown niya ako, you're not friends. Yep. Ganun ako. Halimbawa, like, si Melody, example lang sabi ko meron akong project para kay Lenny. Kasi wala naman akong sinusuportahan dati na presidente, si Lenny lang. Yeah. Sabi ko, alam mo bang sinabi ni Melody sa akin? Ito, totoo talaga yon. Kaibigan ko siya, best friend ko siya. Ay, pasa ko dyan. Cutes muna. Kasi ayaw ko ng political, which is true. Sumaba ba ang loob ko? Hindi. Honest eh. Oo, honest. Kaibigan ko eh. Kumbaga, I trust her and our political, ideas. That does not define you. No, doesn't define anyone or our friendship. Yeah. Iba naman yun eh. Kumbaga, iba, you don't have to, grabe naman to. Diba? Hindi ako ganon. Kasi kaibigan halimbawa, may narinig ako na sinabi ni ganyan. Kung kaibigan kita, I'll confront you. Pero pag hindi kita kaibigan, I'll just leave that way. Okay lang yan. Marami akong bagay na dapat asikasuhin. Hindi ko, galing. Yan. Feel ko para sa akin yung mga yung mga pointers mo eh. Oo, tama. Kasi dapat nakikinig ka rin sa akin eh. Yes! Oo. Kasi, yun nga, sabi nga nila, na misunderstood ka dahil siguro the way you talk, the way you the way you treat people, because you're very comfortable talking to other people eh. So like
yung mga tao na yan, inisip ng yabang naman ito. Ibig sabihin yan, you're just wasting your time. They're Hindi not nila even okay, open to have a relationship with you. Ano lang, per project lang to. Per, But don't worry, what comes around. Pero di naman. Naisip ko lang kasi even the inflection of my voice is mali na eh. Ikaw ba maniniwala ka sa akin pag nagkita tayo at sinabi ko sa'yo, hi cutie. Precisely. Plastic. Gago to si Paco. Di ba? Hindi ako yun di ba? Kaya nga, so, hindi, kasi nga, yun nga din, yung sa'yo, hindi ko na, kumbaga, kung kaibigan kita, I don't want to change anything kasi that's you I will embrace it kasi and you have. I decided to be friends with you. Hindi naman tayo laging nag-uusap Hindi tayo magbarkada. Hindi tayo barkada. Magkaibigan tayo. Oo. Hindi tayo barkada, men. Kung may kailangan ako, I texted you. Kung may kailangan ka sa akin, you texted me. We don't really say, uy, kumusta ka na? Or pag may gusto akong malaman, chismis, o text kita. Pero alam natin na we are there for each other. Oh, yeah. Kasi I proven and tested naman yan na pag may ibang tao na may magsasabi sa'yo. That's the problem with you too Kasi even though those people, you know already that they don't like you, you still help them. And that's sad though. That's very sad. Kasi, man, I'm doing the podcast today with Paco Paco Tiaga. Hindi nga. Seriously. Ako, advice ko lang talaga din sa'yo na you cannot please anyone. You cannot please anyone. And like you, ako, pag may magsabi sa akin against you, I will be there to defend you. It's not because you did something right for me. It's because I know you, na you have a good heart. And the same token, pag may ginawa akong palpak, hindi ka rin naman magdadalawang isip na sermonan ako. Oo. And I will ask you, totoo ba yan? So, para sa akin, like, yung mga political views mo or it doesn't define anyone. And we're here in America. Kanya-kanyang boses. This is a free country, but the free country, but you cannot fake the person's talaga, yung persona ng person, yung personality ng tao, hindi mo ma-change yan. Never. At saka, they should be grateful for those people you're helping kasi they cannot find that anywhere. No, they cannot. They cannot find that here. Like, lalo na sa mga artists sa Pilipinas. If you are invited by any producers, mahirap dito. Mahirap. Kahit nga ako, di ba, the thing lang sa akin, I don't want to have a gig all the time Ay, ayaw ko Right. Ayaw ko talaga dahil, syempre, ang priority ko, ang pamilya ko, asawa ko So, ayaw ko mag-gig. Gagawa ko ng kanta for other mga NGOs. Pero, yung invitation from other producers, dito nga sa Amerika ang hirap Yeah. How much more dun sa Pilipinas? Hindi ka naman, sino bang sikat ngayon sa Pilipinas? Ang dami rin. Hindi, sinong sikat? Sina Zach Tabudlo, sina Bamboo. So hindi ka naman si Bamboo Di ba? Na you will have, tsaka kung hindi, para sa akin, they should be grateful as long as you're not, may kontrata naman and all. Kung the producers stick with that contract, then you have nothing to complain. You have nothing to mahirap dito mag-gig. Mahirap. Ang mga producers, yung iba hindi tinatao. Natatalo ng pera. Diba? And basta sa akin, I plan to produce a show.
Pero parang feeling ko ba, pag ayaw ko naman, bakit I will waste my time and money. Kasi energy. Hindi ako kasi marketing person like you eh. Hindi ako marunong mag-market. I have concept, but yung marketing is a different angle. Kasi yung iba nga, sobrang sikat na eh. Pagdating, hindi tinatao. Yeah. And that's not good. Kasi nga hindi minarket ng tama. Kahit gaano pa kagaling, yung kahit na hindi kilala, tapos i-produce ng isang magaling na marketer like you, tatauhin. Congratulations ang daming tao. Pumunta ako sa Atlanta. It's really, the show. Shout out din yun kay na Bex at kay na Jewel. Sila yung mga local promo producers natin doon. I have people that travel from out of state, Alabama, just to watch the show. To go to Atlanta. Oo, nurses. Ako nga. Oo? Galing Pandalas. Hindi, diba? Libre ako. Yun. Ilanding na natin to. Advice for the young at hearts na katulad natin na may pinagdadaanan. Wala, be strong lang and basta get out of the toxic relationship. Anything like relationship with friends, relationship with a band, relationship with partners, anything toxic, get out and start anew. It's not worth it, no? It's not worth it. You're not, sabi ko nga sa'yo, you're not responsible for their own doings eh. They will still do it and do it and do it and just let them realize it. You are not there for them to have a realization. Sila yon. Kahit naman ako, yung realization ko sa sarili ko eh. Sa'yo din naman ata. Ngayon, you realize na already. Hopefully, you realize na already. Na ganun ba? Pako, you cannot please anyone. And I don't really care. Yan, sabi nga nila, well, you're a strong person. No, it's not that. It's just that na-realize ko sa sarili ko, ayaw kong magpaalipin, ayaw kong magpabiktima. I am a survivor. And I want a better life sa standard ko. And for me, this is the life that I want. Gusto ko bang sumikat? No. Gusto ko bang mag-travel? Yes. I like to travel while I'm physically fit. Magta-travel ka, matanda ka na, di ba? So, yun yung advice ko. Any toxic relationship, just get out. Did you watch that movie? Which Get one? Out? Alam mo, mukhang papanoorin ko na. Yeah. Watch that movie. That's really a good movie. So yan ang advice. Get out. Ladies and gentlemen, Cutie Paduano. Yay! Nag-enjoy ka ba? Sobra. Don't forget to like, subscribe, and guys, comment. And you know what? If you're in an abusive relationship, nalagay tayo ng number para may matawagan kayo. Kung wala yung number for your country or for your city, huwag niyong kikim-kimin. Talk to a friend. Yeah, get out. Get out! Get out!